Natuntun ko rin ang bahay ng dalawang menor de edad na namaril sa kanilang paaralan dito po sa Tacloban City. Hindi makapaniwala ang ilan nilang kapitbahay at kababata sa nangyaring krimen. Sa pagbalik naman namin dito po sa crime scene, nakilala ko ang bumberong rumesponde at nakahuli sa isa sa mga menor de edad. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Sa komunidad na ito, di kalayuan sa eskwelahan kung saan naganap ang madugong pamamaril noong Lunes ng umaga. Naninirahan ang 14 anyos na estudyanteng isa sa mga namaril sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Wala raw ang ama't ina ng bata sa kanilang bahay. Tita niya ang nakausap namin na lumabas sa garahe. Hindi raw okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta mamang family ngayon? Ano yung side niyo, ma'am? Opo. Mailap siya sa kamera at hindi na muling sumagot. Ang kanilang mga kapitbahay gulat na gulat daw nang mapanood nila sa TV na sangkot ang bata sa shooting incident. Diyan pa ba sila? Yung magulang niyo. Steve. Ano ba po? Andiyan pa po sila nakatapos. Nakikihalubilo ba? Paglaro yan. Paglaro yan dati dito. Kaibigan niya. Kaibigan niya. Basketball, yan. Mahilig sa basketball. Mahilig sa basketball si Steve. Pero na nagbibinata na siya, nandun na lang sa lagi sa loob. Nakikita lang namin lumalabas pag inuutosan. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya yun. Wala kami nakikitang barkada na ano sa kanya. Wala naman dito problema. Oo. Wala, nagtaka na ako, nakita ko sa kagabi. Maging ang grade 10 student na ito, nakapitbahay din ng suspect. Hindi raw makapaniwala nang makita niya ng harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Nagtuturo na sa amin yung second subject namin. Doon na nagsimula. Tapos sunod-sunod na po yung putok. Doon na po kami na mayroon na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng kasal namin. Kabasag yung salamin, doon na natanto ni sir na baril pala. Ayon sa barangay, walang record ang bata at madalas nasa loob lang ng bahay. Pero kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang suspect. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Sinapon niya yung bato. Bumubo yung ulo. So dati may nakakaroon na siya? Opo. Tapos, dati po din, binato niya yung kapatid ko dito ng bato. Tapos tumakbo siya, pumadali yung bato. Nagulat po. Gulat ka? Nagulat po. Kasi nakilala ko po siya. Tapos nagadito lang po. Sa kabilang barangay, natagpuan naman namin ang bahay ng 15 anyos na pangalawang suspect sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama't ina, pero mailap din sila sa kamera at tikom ang mga bibig. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng sa inyo ngayon dahil ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ang isa sa mga guro ng mga batang sangkot sa pamamaril, nakilala ang mga bata na tahimik at hindi basag ulo. Boy Scout yun. Dati ko nung Boy Scout dati. Tapos lagi ko siya nakikita dito. Yung isa sir, ang tawag namin sa kanya, parang action star talaga yung kanyang build. Tapos yung the way na manamit siya. Physical, ganun ho. Pero yung kanyang asal dito po sa eskwelahan, kamusta po sila? Parang quiet lang naman siya. Alalang-alala ni teacher ang kanyang mga nakita noong umaga na yon ng Lunes. Kasi ang dinig ko talaga sir, dyan lang. Pero as it went on, parang nagta-travel na yung putok. Yung pala talaga. Palakad-lakad na siya. Oo, magpapasalamat sir na hindi umabot doon sa amin. Pero doon na-capture yung isa sa may malapit sa amin. Pagkatapos ng pamamaril, mga kapuso, yung isa sa mga suspect ay dito rin sa loob ng school premises na dakip. Dadalhin ko po kayo ha. Nasa likuran lamang ito ng faculty room ng senior high school. So dito ho binabanggit sa atin ng ating mga informante. Dito ho, no? Dito ho natakip yung isa. At ang dumakip at sumakote sa kanya ay yung mga nagmalasakit ng sibilyan dito, bukod doon sa mga law enforcers, yung mga teacher at yung mga sibilyan, yung mga magulang na ho ng mga estudyanteng takot na takot sa balanghabas ng pamamaril.
At ang isa sa mga unang rumesponde at nakadakip sa isa sa mga shooter, ang bomberong si Fire Officer 2, Ludwig Zosa, na nooy naparaan lang daw sa eskwelahan. Meron ako napansin na mga bata umiiyak, tapos naglalabasan doon sa area na yon. Tapos nilapitan ko, tinanong ko, anong nangyari? Sabi nung isang babae, sir, may binaril. May sugatan doon sa loob. Lagpas na ko ng gate, may sumigaw. Merong isang bata, di ko na makakang kung sino yun, hinawakan yung kamay ko, tapos parang may tinuturo. Ang sabi sa akin, in waray na dialect is, sir, amo na iton siya, sir. Amo na iton niya, amo na iton. Sa Tagalog, Filipino, ano po? Sa Filipino, sir, yan na yan, siya na yun, siya na yun. Doon niya nakita ang 15 anyos na suspect na humalo raw sa mga kapwa niya estudyante sa gitna ng kaguluhan. Meron siyang inakbayan na babae, medyo maliit sa kanya. Hindi na muna ako gumawa ng move kasi baka mabulabog, anong gawin? So hinintay ko muna siyang makatalikod. Nung makatalikod na, nagdahan-dahan akong Pero nang makakuha ng tiempo, ginulat ko na siya. Hinawakan ko yung kamay niya, dumating yung isang pulis. Pagdating ng isang pulis, yun na nagtulungan na kami na makuan. Nung tinake down nyo na, nagsasalita pa ho ba siya? Ulitin Oo. ko lang. Ano po sabi niya? Makukulong ba ako? Makukulong ba ako? Mapipriso ba ako? Mapipriso ba ako? pagkatapos ng lahat, napaluha daw si FO2 Zosa, hindi lang sa kanyang nakita, kundi sa sinapit ng mga batang ito. Sa totoo lang, takot din ako doon. Parang tawag na rin ng tungkulin.